Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tinitipon po tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. At paghariin ninyo ang inyong puso, ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kayong lahat na may buhay, papurihin ang may kapal. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at lira, sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiyang. Sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin ang Panginoon ng mga nilalang. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Sa pagmamahalan natin
Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa mga yon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano ang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ay ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makakabayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang bahaging ito po ng Ebanghelyo ni San Lucas sa chapter 6, ang tinatawag nating Golden Rule. Hindi po lang ito isa. Marami po kung inyong pinakinggan. May kaugnay po ito sa unang, may kaugnayan ito sa unang pagbasa, sapagkat ito yung pangaral ni Jesus sa Ebanghelyo na binibigyan diin ang kanyang alagad ni Apostol Pablo. At sinasabi ni Apostol Pablo sa unang pagbasa, binibigyan diin niya yung pagkakaisa, yung pakikisama. Kaya nga, ang tema ng kanyang paalala at pangaral ay pagmalasakitan ninyo ang bawat isa. Na kinakailangan tayo ay mayroong malasakit sa kapwa, may malasakit sa kasamahan, may malasakit sa iba. At ito ang pangaral ni Jesus. Ang buod, maging mahabagin tayo, katulad ng Ama. Yun ang pinagmumula ng lahat. Yung kabutihan ng Diyos, dapat ay yun din ang ating maging kabutihan. Kaya lang, nakakatuwa ho itong mga paalala ni Jesus eh. Akalain mo magpapautang ka daw tapos hindi mo nasisingilin. Sinuloko-loko magpapautang tapos hindi mo niningil. Gusto pa nga ng mga nagpapautang may tubo. Tutubuan pa nga. Sabi ni Jesus, magpautang ka at huwag ka nang umasang babayadan ka. Ano pong ibig sabihin? Hindi utang iyon. Bigay na iyon. No?
So, ibig sabihin pala, pag nagpautang ka, ay dapat lagay na ang loob mo. Na dahil ito'y gipit, siya'y gipit, ay malamang, sa alamang, ay hindi ka na mababayadan. At ipagpapasa Diyos mo na lang. Anyway, sabi ni Jesus, huwag kang mag-alala. Sapagkat ang Diyos naman, ang bahalang magbalik o magbayad sa iyo. Dito pala nang galing yun, kay San Lucas. Hustong takal. Siksik, liglig, umaapaw pa. Ayan ang sinasabi ng mga taga El Shaddai. Yan ang laging sinasabi ni Father Nelson. Na ang kabutihan ng Diyos, kapag binigay sa iyo, siksik, liglig, umaapaw pa. Ang paggawa ng mabuti ay hindi naghihintay ng anumang kapalit. Ang paggawa ng mabuti ay hindi naghihintay ng anumang pabuya. Ang paggawa ng mabuti ay hindi naghihintay ng anumang papuri ng kapwa. Kaya nga, kapag tayo gagawa ng mabuti, paalala ni Jesus, ay tayo na lang ang nakakaalam at ang Diyos. At siya na ang bahala sa iyo. Hindi lang ang gagawan mo ng mabuti ay yung kayang gumanti sa iyo. Ay yung pa ang mas mabigat dito sa pangaral ni Jesus. Abay, ibiro mo, ibigin mo ang iyong kaaway. Sinong natuwa sa kaaway? Pagka nga ako, kahit nga ako, pag ako may kaaway, gusto kong gantihan eh. Hindi ka? Pag tayo nasaktan, gusto natin makaganti eh. Yun yung tingnan ka lang ng masama. Di ka pag tinignan ka ng masama, ano ginagawa pag tinignan ka ng masama? Ay tinitingnan ko din ng masama. Diba? Ay kahit nga yung sa pagmamaneho ko lang eh. Pag merong umovertake sa akin, overtakean ko din eh. Pag kita ko yung driver, tinignan ako masama, tinitingnan ko din ng masama eh. Pero tinatansya ko din naman, pag malaki pinababayaan ko na. No? Pagka malaki, malaki hindi ko kaya. No? Pagka yung mga kasinliit ko din lang eh. Titingnan ko din ng masama. Bahala ka. No? Ganyan tayo eh. Yan ang ugali natin. Yung laging gusto nating makaganti. Ang masaklap, sabi dito ni Jesus, pag sinampal ka, i-aro mo pa yung kabila eh. Ari pa. Ay bay, sa mga Batanggenyo. Naku, sa mga Batanggenyo, lalo na, hindi po pwede yan. Naku, ang mga Batanggenyo ay talagang gagantit-gaganti yan. Naku. Pero sabi ni Jesus, sabi, wag. Magpakumbaba, maging mapag-unawa, at ano sabi? Ipagdasal mo na lang. Ibig sabihin, ipagpasa Diyos mo na lang. Oo nga naman, ano tayo, magaling nga din naman yung nga yung paalala ito, mga Batanggenyo, lalo na sa mga Batanggenyo, huwag kayong palaaway. Hanggat makakaiwas, iwasan nyo na. Kung kayang palagpasin, palagpasin mo na. No? Kaysa mapaaway ka, naku, kahirap din naman na may kaaway. Maaaring hindi ka gagantihan ngayon. Ang dami pa naman ngayon ng traidor. No? Yung, naku sabihin palalagpasin na. Yung pala naman ipatitira ka. No? Hindi mo alam. Kaya mas magaling pa walang kaway. Kung kaya mong palagpasin, palagpasin mo na. Diba? Kung kaunting bagay lang naman, hayaan mo na. No, kaysa naman mapaaway ka, manganib pa ang buhay mo. At tapos, nasa bandang huli ang pagsisisi. Ayan ang sinasabi ni Jesus. Magpatawaran kayo. At ano sabi? Ito'y pagtulad natin sa Diyos. Sapagkat sabi niya, maging mahabagin kayo gaya ng Diyos. Pag malasakitan ang bawat isa. Sapagkat ang Diyos may malasakit sa atin. Ang Diyos po yan, hindi bulag, na hindi nakikita itong ating mga pinagdadaanan ito. Kita ito ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Alam niya ang mga pinagdadaanan natin. At siya bahala sa atin. Tuloy-tuloy ang takbo ng ating parokya. Sapagkat ang Diyos kapag nagbigay ng biyaya, siksik, liglig, umaapaw pa. Aaminin ko po sa inyo na ako'y nag-aalala din. Nagagambala din ako. Nai-stress din ako. Pero kapag naaalala ko ito, walang dapat alalahanin.
Sapagkat, nako, kita nyo naman, ang mga taga San Jose, sige ang suporta sa parokya. Pero ibig sabihin, nakikita natin ang biyaya at pagpapala ng Diyos. At ang tagubili ni Jesus, iyan ay ibahagi natin sa iba. Dapat mga kapatid, tayo ay may malasakit sa ating kapwa, lalo na sa panahon ito ng pandemya, yung mga naghihirap, lalo tigit sa lahat sa mga nagkakasakit. Salamat sa mga nagbibigay ng mga ayuda. Tayo po, dito sa parokya, nagbibigay tayo ng ayuda. Yung inyo pong ibinibigay ay ipinamimigay din natin. Pagkatapos nating, mabayadan yung mga dapat natin bayaran, yung mga utang natin, sa totoo nga, pumunta kayo dito sa parokya, makikita nyo, ang dami na nagtataka, yung mga pumupunta dito, ang linis, ang ganda, well-maintained daw, o nakikita pa nila, may paggawa pa tayo. Bakit hindi na tayo naubusan ng paggawa? Ba yun ang kalooban ng Diyos, biyaya na ipinagkakaloob sa atin. At yan ay ibinabahagi natin sa iba. Kaya nga, pagmalasakitan ang bawat isa. At, ang sabi ni Jesus, maging mahabagin kayo katulad ng Diyos Ama. Bumaling tayo sa Diyos Ama para sa tulong ng ating kinakailangan upang sundin ang halimbawa ni Jesus na nagsasabi sa ating, mahalin natin ang ating mga kaaway. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magbigay saksi sa kanyang sambayanan sa pamamaraan ng pagpapatawad, pag-ibig at kapatawaran upang masalamin ang kabanalan ng Diyos sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Yaong may galit at pait sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na naghihiwalay lamang sa kanila sa Diyos ang pagsunod sa kanilang hinanakit at suklam. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga pamilyang pinaghiwalay at nahati dahil sa kanilang kawalang bahala sa isa't isa, naway mapanumbalik ang dating pagkakasundo at alab ng samahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapayapaan ng isip na lumago sa pagpapahalaga nila sa kanilang natatanging bahagi ng pakikiisa kay Kristo sa kanyang pagpapakasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga yumao, naway makibahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Sa sandali ng katahimikan, pag-isahin natin ang ating mga panalangin, ipanalangin natin ang ating pansariling kahilingan, at alalahanin din natin ang mga kahilingan at intensyon ng mga humihiling sa ating sila'y ating ipanalangin, lalo na ang mga nag-alay ng pamisa. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo nawa sa amin mga puso ang mga hinanakit at basbasan mo ang aming pagsusumikap na mahalin ang lahat ng aming kapwa. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas sa katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan, ng iyong minarapat na aming mayalay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang, sa balal na paghahain ngayon ipinagdiriwang, sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa magitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir, kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa inyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan siya ating tanggapin dito sa hapag ng kanyang pag-ibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Paging dapatin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niyang alay, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo, tilingin ninyo ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Patnubayan nawa po kayong lagi ng poong may kapal upang laging sumainyo ang kanyang kapayapaan at kaligtasang magpasawalang hanggan. Amen. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubhang mapagmahal nating Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos.